Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah tabarakalladzi Alhamdulillah gini. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigilyo namin tagapakinig, Masya Allah, mga minamahal naming mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, muli ito yung programang hatid sa inyo ng MPDA o Mindanao People's Da'wa Association na pinamumunuan ng TMDF, the Mindanao Da'wa Foundation, na pinamumunuan din ni Dato Ahmad Tukaw Ong Mastura. At muli ito yung pinamagatang ang Islam. Masya Allah. At bago natin tatalakayin ang lahat ng nais nating talakayin, ay hindi mabubuo ang programang ito kung wala ang pambungad. Ang pinakamahalagang pambungad sa lahat, ang pagbasa ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran, at marinig nyo sa boses ni Ustad Jabir Lasang falyatafaddal ziyadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء
الضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أيوة. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Napakaganda ng binasa at napakaganda rin ng nagbasa. Masya Allah. Actually, medyo nagkagulatan tayo. Parang nangyari sa atin ito, ambush. Parang na-ambush tayo. Kaya lang hanggat kaya, insyaAllah ta'ala, ang importante ito siyang kaalaman. Ngayon, tatalakay natin ang kaalaman bagong lahat kasi kung wala talagang kaalaman eh siguro wala ka rin maituturo sa iba kasi wala kang kaalaman. Yun ang pagkakalam ko. Hindi ko alam sa'yo, ganun pa rin ba? Ganun pa rin yan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatalakay namin ang kahalagahan muna, ang kahalagahan ng pananaliksik ng kaalaman. Ang kahalagahan ng pananaliksik ng kaalaman. At syempre, hindi dito mawawala ang salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika. Actually, ito yung talagang pinakakilalang hadith niya, pinaka-popular na hadith at authentic na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, babanggitin natin para sa pagpapaalala lamang. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب, hasan, masya Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Masya Allah. Masya Allah. Talagang yun ang magiging paraan para ikadadali natin sa pagpasok sa paradise ng Allah. Ang sino mang tao na tatahak
sa daang matuwid. Ito yung totoong daang matuwid, ha? Kasi sa mga politika, meron din tinatawag na daang matuwid sa kanila. Kaya lang, hindi ko alam kung talagang daang matuwid yun, anong daan yun. Pero ito yung talagang pinaka tama. Ang daang matuwid na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sino man alaihi ang wasallam. tumahat sa daang matuwid at ang kanyang nais ay para matuto, manaliksik ng kaalaman na may magandang maidudulot sa bandang huli, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ilal jannah. Maging mapapadali sa kanya ang pagtahak sa daan pagtungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Dahil lamang sa pananaliksik ng kaalaman ay mapapadali sa iyo ang daan papuntang paraiso, stairway to heaven, kumbaga. Dahil para sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga minamahal naming mga mananampalataya kay Allah, ang mga Muslim, na inobliga sa atin ang pananaliksik sa kaalaman ng Islam. Obligado sa atin. Ibig sabihin, kapag hindi natin ginawa, sinasadya nating hindi matuto, sinasadya nating hindi pag-aralan ang sarili natin, kasi nga Muslim, so siyempre ang papag-aralan yan is ang Islam. So kapag sinasadya natin na hindi natin pag-aralan ang Islam, o kung sino ba talaga tayo, bakit ba tayo naparito sa mundo, bakit ba tayo nilikha, bakit tayo naging ganito, bakit tayo naging tao, naging Muslim, kung sinasadya natin hindi alamin yon, at alam naman natin obligado sa ating gawin yung ang saliksikin ng kaalaman sa Islam, ay kaparusahan ang nasa sa huli nito. Yun ang importansya ng pananalisik ng kaalaman sa Islam, ang kahalagahan nito. Ngayon, sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan. Kung sino man yung mga taong gusto niya ng kagandahan sa kung ano-ano man, maging matiwasi sa pamumuhay at sa kung ano-ano man, sa kaalaman, mapapadali sa kanya yung kahit anong gusto niyang tahaking landas, lalo na yung gusto niyang alamin, ay gandahan niya yung pakikitungo niya sa kung ano man yung relihiyon niya. At yun ang Islam din, actually. Yun ang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa iba pang hadis, sunod-sunod na itong hadis na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may maging inspiration ito para sa mga tagapakinig na mga Muslim. At bilang paalala na rin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Ito yung kabilang sa minsan pinapaalaala o pinapaalala sa atin, madalas nating marinig sa masjid, lalo na sa araw ng Jumu'ah o pati sa madrasa, na idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Ang sabi, kapag namatay na ang tao, ang kan ni Adam, ibig sabihin tao, ay mapuputol na sa kanya ang lahat ng kanyang gawain. Lahat ng kanyang ginagawa ay mapuputol na, magwawakas na. Sa pagwakas ng kanyang buhay, sa pag-separate ng kanyang kaluluwa dun sa kanyang katawang lupa, ay magwawakas na rin ang kanyang mga ginagawa. Yun na yung hudyat na inaantay na lang niya ang pagtatapos din, pagwawakas din ng mundo bago siya
babangon muli sa muling pagbangon. Ngunit, sabi niya, illa min thalatha, maliban na lamang sa tatlo. Ito actually ay kabilang sa mga hadith na authentic at popular din. Kilalang mga hadith, ngunit minsan hindi isinasa-isip at madalas pinabaliwala ng ilan sa ating mga Muslim. Ano yung tatlong yun? Ila min sadaqatin jariyah. Ila min sadaqatin jariyah. Dito sa atin sa Pilipinas, mayroong ganito kapag Yumul Jum'ah, pag araw ng Jum'ah, meron ito madalas. Meron talaga dito sa Pilipinas. Kasi sa labas ng bansa, sa Middle East, wala na ito kasi may banking sila para diyan talaga sa sadaqatul jariyah. So, yung mga parang malaking alkansya dun sa pagpasok sa loob ng masjid, counted yun na sadaqatul jariyah kung ikaw ay maghuhulog dun kasi para yun sa masjid talaga. Yung finance na magmumula agawan para gastusin para dun sa masjid. Minsan dito sa atin, sa kuryente, sa mga ginagamit, sa tubig, yung ganun. So yung nilalagay doon sa harap ng masjid, at yung mga lalaking magsasala ng Jum'ah, pag maghuhulog siya doon, ay counted na yun automatically na sadaqatun jariyah siya. Napakaraming klase ng sadaqatun jariyah. Pero may apat na uri na dapat alam ng mga Muslim. Apat na uri ng ng tinatawag na sadaqatun jariyah. Ito yung kabilang sa mga hindi magwawakas kahit na pati na yung may-ari nun. Sadaqatun jariyah, kapag ginamit mo siya sa bagay, sabi natin pag ginamit mo siya sa bibigay mo sa mga fuqara at mga masakin, yung mga talagang mahirap pa sa mahirap, ibig sabihin may mahirap tapos may mahirap pa doon. Yung mahirap kasi may mga pagkakaiba-iba din. Kasi may mga taong sabi natin okay, mahirap siya pero at least nakakain naman ng sakto. Minsan 2 beses o 1 beses, at may mas mahirap pa doon. May mga makikita kang kapag kunyari nakita nila yung may mga kain sila ngayon, ay hahanapin naman nila yung kasunod mo. Ano naman kayang makakain namin sa mamaya o bukas o susunod ang mga araw. Ibig sabihin, yung mahirap na para sa atin ay mas may mahirap pa pala doon. So yung unang sadaqatun jariyah, piso, sabi natin piso dito, gagastusin mo, ibibigay mo sa mga taong ganon, ay magsasanga-sanga siya ng 10. Yung piso mo, magsasanga siya ng 10. Tapos, pangalawang uri ng sadaqatun jariyah naman, kapag gagastusin mo siya sa pakikibaka, let's say para ipaglaban ang karapatan ng Muslim, ibig sabihin dito, pinaka-term nito sa Arabic is jihad. So, yung piso mo, let's say piso lang talaga, piso, halimbawa piso, magbubungay, magsasanga-sanga yun ng aabot ng 700 beses. Sasanga siya ng 700 ulit. Yung piso mo ay lalaki at magsasanga-sanga siya. Yung piso mo lang. How much more kung 2 peso, 5 peso, 10 peso, hanggang
siguro may mga 100, magbibigay ng sadaqatun jariyah at ang niya mo, siyempre may kasamang niya at yun din yung pag-ikhlas mo. May kasamang niya, magbibigay ka ng sadaqatun jariyah, bihid nila para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, may pondo ka na sa Yawmul Qiyamah. At ibang sangay ng kahalagahan ng sadaqatun jariyah din. Let's say ulit piso. Piso, kapag ka ibibigay mo ang piso bilang sadaqatun jariyah para sa pananaliksik sa Islam, para sa pananaliksik ng kaalaman, pag-aaral sa Quran, pag-aaral sa mga ibang subjects para lamang tumutukoy sa Islam, kung gagastusin mo, may pagbibigyan ka bilang sadaqatun jariyah, ay sasanga siya ng 1,000 ulit. 1,000 beses yung piso mo, ganun ang lawak niya. Masya Allah. Gagastusin mo bilang sadaqatun jariyah para lamang sa kaalaman sa Islam. May tutulungan ka, may score ka sa Islam, papag-aralin mo, gagastusin mo para lamang sa kanya kasi gusto mo makatapos sa pag-aaral. Tandaan mo, kahit na mawala ka man sa mundo, patuloy pa rin ang sadaqatun jariyah ang namumuhay para sa iyo at yun ang magiging magliliwanag doon sa loob ng libingan natin. Masya Allah. Isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa sadaqatun jariyah ay sino man ang tao, katotohanan sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rabb. Ang pagbibigay ng charity, ang sadaqa, ay makakapatay sa galit ni Allah. Subhanallah. Kung isa sa isip lang ng mga Muslim ito, siguro mag-uunahan silang magbigay sa mga kapwa ng Muslim ng sadaqa. Masya Allah. Isipin mo, piso lang na busilag sa iyong puso, dalisay sa iyong puso ang pagbigay mo ng sadaqatun jariyah. Tandaan mo, kung may galit si Allah sa iyo, ay yun ang magiging dahilan para mawala yung galit niya sa iyo. Masya Allah. Dahil lamang sa naibigay mo kahit piso, let's say piso, siguro naman may mga may kaya diyang mga Muslim. Marami. Masya Allah, marami. So, ginawa natin example, piso lang. Tapos may mga sasangasang mapapala yung piso mo. How much mo na lang kung medyo mas malaki pa nun sa piso? Masya Allah. 5 peso or bibigyan mo ng pagkain yung nadaanan mong naghihirap or yung nadaanan mong naubusan ng gasolina sa daan para ito pang gasolina mo. Masya Allah. Masya Allah. Kahit 30 peso. Subhanallah. Kung may galit sa mga oras na yun, kung may galit si Allah sa iyo, magiging parang puputulin niya muna yung biyaya niya sa iyo. Tapos pagbigyan mo ng sadaqatun jariyah, biib nila para lamang kay Allah, ikhlas sa puso mo, dali sila yung puso na ang binigay mo yun ay talagang galing sa kalibuturan ng puso mo. Sa oras na yun, mawawala, mabubura din ang pagkagalit ni Allah sa iyo. Subhanallah. At ito pa, kabilang sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa sadaqatun jariyah. As-sadaqatu tutfi'ul hawwu bil qabr. Masya Allah. Katotohanan, ang pagbibigay ng charity o sadaqa ay makakapatay sa init na nandoon sa loob ng libingan. Subhanallah. Ang nangyayari sa loob ng libingan, sa totoo lang walang nakakalamig sa ating buhay. Walang nakakaalam. Kapag nawala na yung mga naghatid sa atin, kunyari, ililibing na tayo sa huling himbilan natin, pinakahuling oras natin, yun na, hihatid natin ang pamilya natin, mga kayamanan natin. Pag alis natin, pag alis ng mga kapamilya na namatay, hindi na natin alam kung ano yung mangyayari doon sa loob ng
may mga masasamang tao na doon pa lang sa loob ng libingan ay makakaranas na ng kahirapan. Subhanallah. Iyadan billah. Naway ilayo tayo sa mga taong ganon na dito pa lang sa mundo ay mapaparusahan na. At naway ilayo tayo nila subhanahu wa ta'ala sa apoy na naglalagod na apoy ng impyerno. Wal-iyadu billahi min dhalik. May mga taong ganon. So kapag may mga taong ganon, nahihirapan sa loob ng libingan at muli naalala na bago siya mamatay ay nakapagbigay pala siya ng sadaqatun jariyah. Nakapagbigay pala siya ng gawang gawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul haqqa bil qab. Katotohanan na ang sadaqa ay makakapatay sa init na nagmumula doon sa loob ng libingan. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, ito ay lagi nating iniisip, inaalaala. Subhanallah, ito ay napakagandang biyaya sa atin. Kasi pinaalam na sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kagandahan nito. Subhanallah. Ganun pa man. Ang tinukoy natin ay una, sadaqatun jariyah. May isang hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawat nituloy itong hadis din na ito, isa pang hadis na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang araw may pumuntang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na at nagtanong sa kanya kung ano ba yung dapat niyang gawin na magaan lang sa kanya, ngunit kalugod-lugod ka, mahal-mahal naman din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya mahirap gawin, ngunit kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag ginawa yun. So walang ibang unang sinagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi sumagot siya ng tatlo ang sinagot niya sa tanong ng lalaking yun. At wala siyang unang isinagot, liban na lang sa, sabi niya, tut'imut ta'am. Magpakain ka ng pagkain. Bakit? Isipin natin, bakit unang sinabi niya ang mas magandang gawin mo ay magpakain ka? Siyempre, magpapakain ka minsan, hindi ka nahihirapan dyan. Hindi ka nahihirapan kasi kunyari may kaya ka naman, may pera ka, may kakayahan ka, magpakain ka lang. Yun lang, wala ka na gawin. Hindi ka magbubuhat, hindi ka magsasala, wala. Magpapakain ka lang. So may mga Muslim naman may kaya. So pag ginawa nila ito, kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kauna-unang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin na ang pagpapakain ay kabilang din sa sadaqah. So kung ginawa mo ito, nakuha mo na din yung sadaqah at nakuha mo din yung gawain hindi masyadong mabigat, ngunit kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit unang sinabi niya? Isipin mo, pag may bisita na darating sa'yo, ano ang ibang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag sino man ang taong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga angel, malaika, at naniniwala sa araw ng paghukom, muling pagkabuhay, falyukrim dayfahu. Gandahan niya ang pakikitungo niya sa kanyang bisita. So wala ka talagang ibang gagawin niya kapag kami bisita, maliban na lang na siya ay minsan paiinumin mo, pakakainin mo din. At ang pinakamagandang ginagawa kapag may bisita, sa ibang hadis din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mashallah, napakarami rin sa ating binanggit na may hindi makakalimutan ng tagapakinig. Pinaka afdalus sadaqa, pinaka mahalagang sadaqa, pagbibigay ng sadaqa ay saqyul ma. Pagbibigay o pag magpapainom ka ng tubig lang masya, napakadali. Magpapainom ka lang pag magbista ka, uminom ka muna.
Mainom ka ng tubig. At mas ikatutuwa pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sinabi niya, ang pinakamahalaga o pinaka-mainam na sadaka is magpapainom ka, lalo sa bisita. At mas kamahal-mahal pa sa kanya kung sabi ni ibang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tutfi'u ta'am, magpakain ka. Kung ikaw ay naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng muling pagkabuhay, alalahanin mo ang mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At ang binanggit natin ay patungkol lamang sa sadaqah. Sa tatlong mga gawain na kapag namatay ang tao ay hindi mapuputol kailanman ito hanggang sa muling pagbangon, araw ng muling pagkabuhay. Pangalawa, sa tatlong binanggit ay ilmin yuntafa'u bih, kaalaman na nagbibigay o patuloy pa rin yung mga naipahayag mo mga kaalaman patungkol sa Islam at pinanghahawakan pa rin ng mga Muslim, ng mga taong nakarinig dito na nanggaling sa iyo, itinuro mo sa kanila, kailanman hanggat pinaniniwalaan nila ito at isinasabuhay, isinasakatuparan nila ito, kailanman kahit nandun ka na sa libingan, hindi mawawala sa iyo ang gantimpalang at patuloy pa rin magliliwanag. Lalawak ang pakiramdam mo habang ikaw ay nasa loob ng iyong libingan hanggang sa muling pagbangon. Masya Allah. Masya Allah. Yung mga binanggit mong kaalaman sa Islam, hanggat pinaniniwalaan pa nung nakarinig, isinasakatuparan nila, tandaan natin kahit patay na tayo, patuloy pa rin ang biyayang pupunta sa atin. Kahit na tayo ay nasa libingan, yun ang magiging dahilan na magliliwanag yung libingan natin. Masya Allah. At pangatlong bagay na pag namatay ang tao, kailanman hindi mapuputol, ay kapag kayong may taong namatay at bago siya nawala, bago nagwakas ang kanyang buhay sa mundo, ay makapag-iwan siya ng isang mabuting anak. Isang mabuting anak, yad'u lahu. Waladun salih, waladin salihin, yad'u lahu. Isang mabuting anak na siyang magiging dahilan para magiging maganda yung kahihinat na niya, maging dumparamang siya sa libingan niya. Kasi yung anak niyang mabuti ay patuloy na magdudua sa kanya. Hihilingin niya kay Allah na pagaanin ang kaparusahan o mararamdaman ng kanyang magulang doon pa lamang sa libingan hanggang sa araw ng paghukom. So, Masya Allah. Naway hilingin natin sa mga taong wala pang anak o magkakaanak pa lang, ibig sabihin namumuo na doon sa loob, insyaAllah bidnillah, ipagduan niya dapat na siya ay magkaanak ng waladun salih, isang anak na mabuti at wala siyang gagawin sa kanyang paglaki maliban na lahat niyang ipagdua, hilingin kay Allah ang kabutihan ng kanyang magulang. Tandaan natin, hindi lang yung magulang ang magkakaroon ng benefits dun sa dua na yon. Yung anak, habang nagdudua siya sa kanyang magulang para pagaanin ang kahinat na ng kanyang magulang at ilayo sa apoy ng impyerno at papasukin sa paraiso magpasawalang hanggan, habang inuulit-ulit idinudua nung anak ang kanyang magulang, ay yun din yung dahilan na ikaaangat naman din niya sa antas ng paraiso. So, big sabihin, yung dalawang yung magulang at anak ay merong kanilang benefits na makukuha doon sa dua na yun. Kaya hilingin natin na magkaroon tayo ng ganitong uri ng anak na napakabuti sa magulang. Hindi lang ang anak hindi lang ang magulang ang magkakaroon ng kabutihan, kundi pati yung anak na nagdudua ay huwag niyo kalimutan na tuwing idinudua niya ang kanyang magulang ay yun din yung dahilan na ika-aangat ng kanyang antas level sa paraiso ni Allah magpasawalang hanggan. Masya Allah. Ganun pa man, ang pinaka
punto din dito ay ang pananaliksik din ng kaalaman. Kung wala kang kaalaman sa Islam, kung wala ka talagang kaalaman, hindi mo maiisip na napakaganda pala ng sadaqah, mashallah. Napakaganda pala na magbibigay ka ng kaalaman. Napakaganda pala na magdua ka, na magkaroon ka ng anak na maganda at para ipagdua ka. Kung wala kang kaalaman. At pinakahuli dito, bago magtatapos ang lahat, napakaganda rin kapag meron kang kaalaman at darating na itong malapit ng dumating, Masya Allah, alam mo nang gagawin mo. Malapit na, papalapit na sa atin ang buwan na pinakamainam. Ang buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay papalapit na sa atin. So kapag gusto mong malaman ang kahalagahan ng buwan na ito, alamin mo o saliksikin mo ang kaalaman. At para malaman mo kung ano ba talaga ang dapat mong gawin pagdating ng buwan na ito. Ang buwan na pinagpala. Pinakamainam sa lahat ng buwan, sa 12 buwan. Bakit naging pinakamainam? Sa buwan na yan, dyan din ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakaunang talata sa Quran. Ano yun? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walang ibang itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung maliban na lamang sa pagbasa. Pagbabasa. Kasi pag marunong kang magbasa, alam mo binabasa mo siyempre. Kasi alam mo yung marunong ka na magbasa. At ito rin yung susi sa kaalaman. So kung marunong kang magbasa, Masya Allah, nariyan ang Quran at darating pang Ramadan. Ang pinakasikat sa apat na imam, kabilang sa pinakamahalagang imam sa kanilang henerasyon, si Imam Shafi'i rahmatullahi alayh, nakakaubos siya sa pagbabasa lang ng Quran 60 times sa isang araw. Subhanallah, 60 times. At nadodoble pa yun kapag darating na yung Ramadan. Subhanallah, kaya ba natin yun? Pagkatandaan natin na ang Ramadan ay Shahrul Quran, Shahrul Mubarak, hindi Shahrul Naum. Kasi baka isipin natin, dahil Ramadan na, parang babantay mo kunyari ang Lailatul Qadr kasi bakit Shahrul Mubarak ang Ramadan? Buwan na talagang pinagpala kasi nga tinukoy dyan na dyan din bababa yung gabi ng pinagpala, ang sinasabing Lailatul Qadr. Tandaan natin na ang kaibahan ng Lailatul Qadr sa ibang mga sala, pagdarasal, sa kay Imam Shafi'i rahmatullahi alayh, ang kaibahan ng tahajjud ay yung parang pumapana ka na yung pinapana mo talagang sapul na sapul. Yung dua mo, ano mo yung dua mo, sapul na sapul talagang pinakikingan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bababa, tanazzalul malaikatu war ruh fiha. Bababa ang milyon-bilyong mga malaika war ruh, kasama si Jibril alayhi salam, ang pinakamainam sa lahat ng anghel. Bababa sila at lahat ng marinig nila sa mga dua na mga ganda sa mga oras na yon, Masya Allah, ay para kang pumapana na sapul na sapul. Ganun ang salita ni Imam Shafi'i rahmatullahi alayh. So pag inisip natin yun, Masya Allah, maganda. Ibig sabihin, kailangan talaga nating magsala sa mga oras na yan. At alam natin na Ramadan pa. Pero kapag ginagawa mo naman yun, okay, let's say maganda. Ngunit kinabukasan, pagka umaga, ay kinalimutan mo rin ang pagbabasa ng Quran. Tandaan mo, ang Ramadan ay Shahrul Quran din. Yan ang
buwan na pinakamainam din para basahin ang Quran kasi isang harf na 10 ang gantimpala ay magkakaroon pa sa sanga-sanga pa yan sa araw o sa buwan na yan. So kapag ang ginawa mo sa umaga, sa gabi, wala kang tulog kasi nga binabantayan mo yung Lailatul Qadar. Kinabukasan pagka umaga naman, buong magdamag tulog ka. So kinalimutan mo na ng Quran. So parang may kakulangan pa nun sa pag-aayon nun. So, ibig sabihin, ang Ramadan, kung gusto natin talaga magbago bilang totoong mga Muslim, umpisahan natin sa araw na yan, sa buwan na yan. At yun ay papalapit na naway igawad sa atin ni Allah ang kanyang paraiso magpasawalang hanggan, at ang Ramadan ay magiging susi para tayo ay magbago, magpasawalang hanggan hanggang magwakas ang ating buhay. Mga kapatid sa Islam, ang sinabi natin dito ay mga kakaunting paalala, at ilan dito ay minsan narinig na natin, ngunit ang pinakamainam ay ang pagpapaalala. Kapag magpapaalala ka, ang pagpapaalala ay nakakabuti sa karamihan. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Nakakabuti sa mga mananampalataya. Kasi minsan ito nature natin na ang tao, ang insan, sa inulit natin ang insan, salitang Arabic na ang kahulugan ay tao. Ang insan ma'khudh bi kalimat nisyan. Ang insan na word ay kinuha sa salitang nisyan. Ang insan ay tao, samantalang ang pinanggalingan niyang word na nisyan ay makakalimutin. So, ibig sabihin, talagang ang tao ay makakalimutin. At kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aya na magpapaalala ka, sapagkat ang pagpapaalala ay nakakabuti sa karamihan. At ang mga sinabi natin dito ay mga authentic na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naway wag nating kakalitan, wag nating kakalimutan, at magbibigay sa atin ng inspirasyon ito bilang mga Muslim para mas lalawak pa ang ating kaalaman at pagtibayin pa ang bigkis ng pagkakapatiran natin sa Islam, at lalawak pa yung pananaliksik natin sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, ito yung programa, kabilang sa programa ng Madrasat Ta'aliful Qulub na under din ng MPDA. Ang Madrasat Ta'aliful Qulub na binabati din namin yung mga guro dito. Binabati pala namin sa madrasang ito na under ng MPDA TV. Ang Madrasat Ta'aliful Qulub ay may mga guro kagaya nila Ustad Mahdi Dima Ali, yung mudir, yung principal ng madrasang ito, at si Ustad Abu Dhabi Datukan, si Ustad Talal Abdullah Mushrif. Ito yung nagbibigay, ito yung guidance ng mga bata na nag-aaral sa madrasang yan. At si Ustad Nuruddin, si Ustad Mahatir, ito yung pinakabata sa kanila. Mashallah, may batang nag-ustad na pala, 18 years old. Mashallah. At si Ustad Bukhari Abdul Rashid, si Ustad Muammar, si Ustad Ismail, at yung may si kasama Ustad Jamaluddin, Ustad Jamaluddin, at Ustad Jubair, Ustad Jubair, Ustad Jabir. Mashallah. At marami pang ustad, at meron pang kasamang babae, si Ustada si Ustad Farida. Ustada Farida, Masya Allah. Ito yung mga nagtuturo sa Madrasa Ta'lifil Qulub Al-Islamiyah. At ito din ay pinamumunuan ng butihing si Hajja Jalila Udaundo Mastura. Masya Allah. Ang mga narinig yung mga pangalan ay ang mga nagtuturo sa madrasang iyon. At ang programang ito actually ay sa kanila.
na under ng MPDA, Mindanao People's Da'wah Association. Muli, ito yung kapatid nyo sa Islam, si Zubair Mayo Samal, na nagmula sa Pagadian City. At bagong lahat, bago ka muna Ustad, binabati ko yung mga pamilya ko doon sa Pagadian City. Masyaallah, ang layo. Malayo ka, malayo din ako. Kaya lang, dahil sa kaalaman ng Islam, nandito tayo ngayon. MashaAllah. Binabati ko yung magulang ko, si Haji Ghazali Ubon Samal, at ang kanyang may bahay, ang nanay ko, si Jormia Andy Mayo, na mga taga Pagadian lahat. At mga kakilala ko dito, mga relatives, mga kapamilya dito sa Cotabato, sila Babu Kibay, sila Babu nila nagmamasapan, no? Sila Samsu, at yung asawa niya si Direda, anak ni Babu Kibay, at and the rest of their family. At muli, inulit ko, ito yung kapatid sa Islam, si Zubair, na galing Pagadian City, at sa kaliwa ko ang pinaka-guwapong ustad ng Madrasa Ta'riful Quran. MashaAllah. Magpakilala ka bago mo tapusin ang lahat. MashaAllah. Ipakilala mo. Baka sakali may mga kilala sa'yo, MashaAllah. Tapos dadami yung makinig sa atin. MashaAllah. Wala na. So, barakallahu li walakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.